talaga kayong mga issue sa mga Duterte. May picture sila ni Go. Ay, may picture sila ni Go. Pinakita yung picture ni BBM. Ay, kasi nagpa-picture yan. Eh, bakit nga Duterte isa sa lahat? Pagpapakita lang po to na wala kayong sinusunod. O wag yung batas, kahit ba legal yan. Alam niyo yung delikadesa habang nagugutom. Sinasabihan yung hindi kayo mahirap. Kasi magkano ginastos mo? Kumain po ako sa karindera, 30 pesos. Ano inulam mo? Itlog lang po, tsaka kanin at itlog. 30 pesos po. Humingi lang ako ng sabaw. O, mayaman ka na. Kanin at itlog lang kinain ko, mayaman na ako. Eh, lagpas ng 21 eh. Lagpas ng 21, mayaman na. Eh, anong tawag kay Kimbo? Naghihirap? Gawa rin kayo ng libro. Nainggit ba kayo? Ang bag ni Kimbo. Oh. Di ba meron yan? 100 damit. Ito naman 100 bag. Oh. Sinulat ni Kimbo sa pagmumukha niya. ito pa mahilig yung mga yan. No? Narinig ko eh. Kay Joy Cruz. Si Joy de Vibre o si Joy Cruz. Trinetin daw siya. Trinetin daw siya na ni, anong pangalan nun? Ni Migs Nograles. Na dahil pinost niya yung ikakasal yata si Migs. So, trinetin siya ng cyber libel. Ang tindi, no? Alam nyo, konting kibot lang. Cyber libel kagad ang, mga public official po kayo. Kung ayaw nyo po na kayo po ay mapuna ng publiko, hindi nga pamumuna eh. Ang sabi ni Joy dun, they deserve each other. Hindi ko po kilala kung sino yung mapapangasawa niya. Pero ite-threaten nyo ng cyber libel yung isang vlogger. Dahil lang sa sinabi na you deserve each other, yung kayong dalawa ng mapapangasawa mo. Ite-threaten nyo si Joy Cruz ng cyber libel. Grabe namang pagpapatahimik sa mga vlogger yan. Hindi, wag po kayo sa public office. Pag private citizen kayo, binanatang kayo ng vlogger, yan, okay pa ako ron. Pero kung kayo ay congressman, at kilala kayo na bumibira sa mga Duterte, nagpapakilala kayo na bumibira kayo sa mga Duterte, tapos may Duterte vlogger, natural. Alam naman hindi kayo birahin. Alam mo, Boss Badong, walang pake sa kahirapan yung mga critics ni BP. Hindi marunong makiramdam sa napakataas na presyo ng bilihin. Correct. Wala kayong pakialam, no? Sabi ni BBM last year, eto ang nagpapatas ng presyo natin. Smuggler, hoarder, yung mga nag-hoard, at saka price manipulator. 3. Tanong, meron na ba kayo na-imbestigahan lalo na kayo sa Kongreso, sa HOR? May na-imbestigahan ba kayong hoarder, smuggler, tsaka price manipulator? Bakit kaya wala kayong iniimbestigahan na smuggler, etc.? Bakit kaya? Sir Bad, sa ibang bansa tulad ng Japan, kapag nasangkot sa pangalan nyo sa anomalya sa gobyerno o sa kampanya, mabilis na nagre-resign yung iba na nag-harakiri o suicide. Dito sa Pilipinas, may magre-resign dahil dyan. Eto po minamasama ko ba yung lifestyle ng panonood ng mga concert ng mga sikat na artist? Minamasama ko ba yung lifestyle ng mga
mamahaling bag, ipaparada mo yung mamahaling bag, ipaparada mo yung mamahaling sasakyan. Hindi ko po minamasama yan. In fact, mahilig ako manood niyan eh. Grabe naman to. Pero never po sa isang public official, lalo na po sa presidente, congressman, etc. Kasi parang ipinagdudukdukan nyo sa mga mamamayan na hindi ko kayang lutasin yung kahirapan ninyo, kaya pagmamalakihan ko na lang kayo ng rangya ng buhay. Alam niyo yun? Dapat nakikiisa kayo kung naghihirap yung pinamumunuan nyo. Wag naman kayong magpakita ng karangyaan. Delikadesa ang tawag doon. Kahit po hindi illegal. Yung lifestyle nyo before kayo naging presidente, before kayo naging congressman, kay Kimbo nakita ko, pati bag ni Kimbo yung mga binurda-burda lang. May nakita ko, 2019, nung bago pa lang siyang congressman, yung itsura niya, simple-simple. Sa 2024, ang layo na. Nakakatodo, nakakaporma. Ang point ko lang, kung sanay po kayo sa rangya ng buhay, wag po kayong pumasok sa politika. Pero kung sanay kayo sa rangya ng buhay at nung pumasok kayo sa politika, nag-restraint kayo, hindi po kayo nagpakita ng luho. Yung pagpapakita po lang po ng luho, no? Bilang public official sa isang mahirap na bansa, hindi na po nararapat eh. Duran-duran. Ngayon lang po ako nakakita ng presidente na may duran-duran na concert. Ang mga dating presidente yung nagko-concert, gurang-gurang lang. Mga gurang lang po, yung mga kaidaran nila. Kahit nga si Erap na dating artista eh. Hindi ko narinig na nagpa-concert ng mga big time na mga ano. Yung rangya po, yung pinangangalandakan nyo yung karangyaan nyo. Yun po yung masakit sa amin. Hindi po bawal yun. Sino po ba may sabing bawal na maging mayaman? Kaya lang kung hindi mo kayang hubarin, hindi po kasi pwedeng eto ko bilang presidenta, eto naman ako, may private naman akong buhay. May private buhay siya bilang na wag kayong makialam kasi pinaglingkod ko naman yung pagiging presidente ko. Eto naman ako bilang private na tao. Hindi po pwede yun. Presidente po kayo 24 hours a day. Presidente kayo 24/7. Yan po ang katotohanan. Congressman ka 24 hours a day. Hindi po pwedeng mga private party na magiging maluho kayo sa private party. Wala ba kayong karapatan? Sabihin ng mga fans, inggit lang kayo. Kasi yung presidente namin, may lechon lang sa lamesa. Binanata na ng press. Asan yung press nga pa lang yan? Ba't hindi nyo birahin? Boss Buds, dapat gawing revolutionary government para maunlad ng bayan dahil mawala na ang Senado at Congressman. Wala nang pera pansweldo nila, advice ni Attorney Panelo para makatipid. Hindi naman po ako pabor dyan. Pabor po ako na may senador, mga congressman, check and balance yan. Mahirap naman yung pinuno na lang, sila na lang, ang lahat. Ngayon nga may check and balance tayo, ang hirap pa mag-check and balance eh. Paano pa pagka pinuno na lang, presidente, siya na bahala, wala na mag-check sa kanya. May mga hearing ba ngayon? Hindi na nanawa sa hearing. Nag-backfire sa kanila yung yung ginawa nilang pagkakaltas ng budget eh. Putyan, dami ngayong galit sa kanila eh.
galit na galit kayo kay BP Sara sa budget. Yung mga concert na ganito, wala kayong pakialam. Ayaw ko, boss, sa Duran Duran. Doon ako sa fashion show ni Castro. Napanood ko yung budget. Grabe talaga ito. Out of topic, Boss Buds, may cancer si Doc Willie Ong. Nakuha daw niya sa stress at sa mga negative bashing sa kanya. Start nang tumakbo siya as Vice President, galit na galit siya sa dami daw korap. Ito po talaga, no? Lahat po na nagsasabi na stress talaga yung cause ng cancer, no? Stress talaga. Kaya ako, pasalamat na rin ako na kaya kayo, sa bagay, yun yung masakit, no? Yung mga nagpapayo sa hindi rin sila nakaligtas, no? Kaya talagang ano lang, sariling sikap. Nasaktan po ako nung nakita ko si Dr. Ong, Willie Ong. Naniniwala ako diyan eh. Hindi pa nga naniniwala kay Ernie Baron eh. 'Di ba? Yung toning water, hindi rin ako naniniwala nung panahon ng toning water. Hindi ako naniniwala diyan. Ito doktor 'to eh. Tapos hindi mo pa rin naligtasan. Hindi mo pa rin naligtasan yung sakit na alam mo kung paano iiwasan. Nasaktan ako kasi sumusunod ako sa kanya. Putya, sabi ko, yung iniisip ko, marami kong pinanonood, marami kong natuklasan dyan eh. Yung mga lahat ng pangamba ko, marami dyan eh. Kaya mas gusto ko yung payo sa akin ng doktor na na yung viewer natin. Nakausap ko dito sa BGC. Hinanap niya talaga ako eh. Nakita niya raw ako na nagbablog sa tapos tempo. Tagal namin nag-usap. Ang payo niya sa akin, yun sinusunod ko eh. Isa lang daw yung dapat kung yung sa puso nga. Yun lang ang maintenance ko. Kaya tinanggal ko na lahat ng maintenance eh. Lakad lang, lakad. Hindi na rin pa pwede yung dati, yung tumatakbo-takbo pa ako. Lakad lang. Lakad, wala kang maintenance gano, sa puso lang. Ernie Baron din, di ba? Kaya mahirap talaga. At totoo yun. Lahat naman nagsabi yung cancer cells. Dahil po yan sa stress. Kaya iwas stress talaga dapat. Kahit na lubog tayo sa politika, kahit very stressful. Ako, okay rin to kasi pag yung galit ko, pag nailabas ko, wala na eh. Tapos pasyal, yun. Kaya inaano ko po yung ibang culture naman. Si Miriam ba, stress din kaya nagka-cancer? Yung sa asawa niya yata na smoker eh. Hindi ko alam kung ano yung cause. Tawa lang tayo ng tawa. Yun po, yung nakakatawa kayo. Malaking bagay yun, second hand smoke yung kay Miriam. Kailangan lagi may happy hour. Lagi kayong hindi naman tapos yung relaxation, huwag niyo kakalimutan yung ma-relax lahat. No? Ma-relax lang. Kung re-relax kayo sa paglalakad, panonood ng sine. Yun po eh. Yun. Ano comment mo sa pa-concert kagabi ni Marcos? Iba po yung Duran-Duran yung kagabi Sunday. Ano ba yung kagabi? May pa-concert pa rin pagkatapos ng Duran-Duran? Talagang po layaw. Akala kasi, ito ang problema na mayayaman eh. Akala nila dahil nag-i-enjoy sila dyan sa gawain na yan, lalo na yung halimbawa yung concert. Pero po pagka hindi ka po sanay na mag-enjoy ka sa concert, hindi ka sanay. Ganun lang po yun. May mga grupo lang po ng tao na nasisiyan sa panonood ng live na concert. Pero kung hindi ka sanay, hindi ka sanay. Kaya, yan, wag niyong itatago yung galit nyo. Yan po talaga yun. No?
Yung stress po, kinakailangan nyo, is either mag-gym kayo, maglakad. Pero the best po paglalakad. Kaya the best po yun. Isa lang po, no? Baka akala nyo lang, siguro gagawa ko ng vlogs dyan na marami kasi nag-akala yung mahal yung pag-abroad. Siguro pinakamahal dapat yung sasakyan palipad ng eroplano. Pero ang layo po talaga ng diferensya, promise. Yung magkano po yung ano rito, yung average na hotel sa mga Boracay o kaya sa Baguio. At ganun din sa iba, mga Tagaytay. Ang layo po. Anong birthday wish mo kay BBM? Sana tuluyan ka nang mag-enjoy sa buhay, no? Huwag ka na magpa-stress. Ito honest to. Sana tuloy-tuloy na lang ba? Malaya ka na sana makapag-concert. Huwag ka na ma-stress, huwag ka na mamroblema, maging masaya ka. Alam mo na kung ano dapat mong gagawin. Ayaw kita na i-stress eh. BBM, napakagandang lalaki mo before. Nung naging presidente ka, bagsak na bagsak yung mukha mo. Baka hindi mo kaya yung pagiging yung mga ma-stress. Ayaw kita na i-stress. Mas gusto kita na ikaw ay mala artista yung pagmumukha mo. Kaya ibigay mo na kay Inday Sara yung pamumuno. Para hindi ka na ma-stress, may solusyon diyan, no? Si BP Sara, kayang-kaya ni BP Sara yan. Hindi ma-stress yan si BP Sara. Yun lang, no? Para maging happy na lahat. Gusto ko mapasaya mo buong Pilipinas, no? Majority ng Pilipino mapapasaya mo kung ikaw ay ibibigay mo pamumuno kay BP Sara. Yan ang birthday wish ko. Para makapag-relax ka na, no? Makapag-relax ka na at tuloy-tuloy na yung panonood mo ng concert. Walang sisita sa iyo, no? Makakapag-abroad ka, wantosawa, wala ring pupuna sa iyo. Yan, gusto ko, tama, correct. Gusto namin mga DDS, mga Duterte supporters, lalo-lalo na ng kulto ni Digong, gusto namin maging happy ka. Alam naman namin, happy ka pag ikaw ay nakakanood ng concert, pag ikaw ay nakakabiyahe abroad, napipigilan yan ng pagiging presidente mo. So, maging happy tayo lahat. At in return, pag happy ka, magiging happy din ang buong Pilipinas. Yan po ang aming birthday wish na sundan mo ang mga kagustuhan mo. Huwag kang magpatali sa pagiging presidente. No? Maging happy ka. Full-time kang concert goer, full-time kang manlalakbay sa daigdig. Magiging happy din kami. Ayan.